Meron kasi nagtatanong si brother sa akin at ang sabi niya sa akin, nervyoso ka ba? Kinakabahan daw ba ako? Ang sabi ko sa kanya, konti lang. Kasi first day lang ako mag-serve sa Kristan, pero choice ko to, deserve ko to. Permanente na kasi ako sa sakristan. Ayoko kasi lumipat ng iba't ibang parokya, pero in my opinion, in my decision, I choose to stay at the Society of St. Paul. Hello po sa inyo lahat. Kamusta na po kayo? Sana nasa mabuti po kayo kalagayan at huwag po kayo mag-alala dahil kasama po namin kayo sa bawat intention at sa iba pa mga prayer intentions na isasama po namin sa inyo sa ating mga misa. Well, kamusta na po kayo? Ito po muli ang iyong lingkod na si Quiz Denzel Kadatal at ako po ay isang active member ng altar servers ng Society of St. Paul sa lungsod ng Makati. At ako po ay naka-assign po sa Sanctuary of St. Paul sa Society of St. Paul, Makati City sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. Kamusta na po kayo? At gusto ko lamang po ibahagi ang iyong kwento at gusto ko lamang po ibahagi ko kayo ang aking journey ko bilang isang galit na sakristan. May mga nagsasabi sa akin na sakristan ka na ba or what? Bakit kaya sa tingin ko kung willing deserve ko na ba talaga ang pagiging sakristan ko? So, simulan na natin ang aking journey story. So ito nangyari kung kailan ako nagsimula ang aking unang araw ng aking pagiging isa kong sakristan ng Society of St. Paul. So ito po yung unang litrato ko that my first picture was dated on February 18, 2024. This is my first photo as an altar server. 12 seconds later. Anyway, again, ito po yung first photo ko as an altar server of the Society of St. Paul that was marked on February 18. And actually, I realized meron kasi nagtatanong si brother sa akin at ang sabi niya sa akin, nervyoso ka ba? Kinakabahan daw ba ako? Ang sabi ko sa kanya, konti lang. Kasi first day lang ako mag-serve sa Kristan, pero choice ko to, deserve ko to. Permanente na kasi ako sa sakristan. Ayoko kasi lumipat ng iba't ibang parokya, pero in my opinion, in my decision, I choose to stay at the Society of St. Paul. This is where I found lots of connection, katulad mga pare, mga brothers, at marami na akong makakilala doon, mga pare at brothers sa Society of St. Paul. And I can finally walk every particular place sa St. Paul's. Meron ako kasi nakita very interesting place. When I walk to the tree, kapag nakatitig ako sa puno, ano kaya ang nakikita mo? Hindi puro mangga na naman ang nasa isip ko, kundi ang puno. Bakit ko hinaharap ang puno na yan? Ano ba ang nasa isip ko? Bakit ko sinisilip or tinitigan ko yung puno? Meron ka bang dapat kong malaman kay Lord na gusto mo nihingi ka ng kahilingan mo sa buhay? Well, actually, gusto ko talaga yun eh. When I looked into the tree, I asked kay Saint Paul na ipagpatuloy niyo po ako at gabayan niyo ako at higit sa lahat,
protektahan niyo ako. The reason why kung bakit naging akong sakrista. Ito, naalala niyo po, last November, last year, na nag-birthday ako on November 20 last year. And when I celebrate my birthday last year on November 20, and before I blow my cake, kasi I usually to use my one wish, or let's say one birthday wish. Parang gusto ko kasi sabihin ko sa birthday wish ko dati is na ang birthday wish ko na mga publikod ako bilang isang ganap na sakrista. And when the time comes, natupad na. I finally got answered prayers, as in 100% prayers. Grabe no, sa pinagdaan ko ang aking pagsunod bilang sakrista. Hindi ko to palampasin ang aking mga pagsubok. Dahil ayoko sumuko, hindi ako susuko. Pero tandaan, kahit hindi pa rin ako susuko, lalaban pa rin ako. I continue to fight my battles, and I continue to serve as an altar server. And for the past 3 months na ang aking pagsiserve ko sa Sacristan sa Society of Saints, napakabilis ng panahon, no? 3 months na. Siguro itutuloy ko pa rin yung gusto ko. Well, this is my real life now. This is my new chapter now. And this is my journey story of an altar server. Marami akong nakilala ng mga batang sakristan na mababait, pero looking forward na makakasama ko talaga sila. Kahit sa mga special occasion sa misa, okay na yan. Naalala nyo na magkasama kami lahat ng mga batang sakristan during the Holy Week activity. Ano ang pinaka-memorable moment na hindi ko makakalimutan? At syempre, ang hindi ko makakalimutan is yung Holy First Day, the celebration of the Lord's Supper. Na magkasama ko ng mga batang sakristan, tinawag niya ako para pipila na kami para sa procession sa banal na sakramento. And the following day of Good Friday, first time ko lang to do the practice or rehearsal para sa Good Friday or the veneration of the Cross Mass. This is my Holy Week moment journey na itinupad ko. And by the time comes of Black Saturday, ang pinakamasaya kong araw na to ay tinatawag natin ay Easter Vigil. When I get there, I think before 6 in the evening, nag-try na ako mag-practice ng rehearsals namin bago mag 9 o'clock sa misa. Grabe no. Parang ako ay nafe-feel pagod, na parang stress, pero konti lang, hindi naman gano'n siya. Pero nauwi sa puyatan, na parang ako ay napupuyat pagdating sa Holy Week journey. Grabe no. It's been a successful plan na nagawa namin. Grabe no. Sa napaka-successful na nagawa namin for the rest of the Holy Week. And then, pagdating na Easter or Easter Sunday, nakapagpahinga muna ako sa bahay. Kasi napagod na ako talaga sa pagsasakristan pagdating na sa Puto de Gloria. And then the following of second Sunday of Easter up to the last part, na-achieve ko na ang aking complete Sunday Masses ko. O diba? Ano ang magandang memorable moment ko? Hindi
ko makakalimutan na bilang isa akong sakristan. Sa akin naman bilang akong sakristan, dapat patyaga, matatag, presensya, at laban lang, hindi puro sukuan. Walang susuko, walang magkukwit, pero laban lang, ituloy mo ang aking laban. Dahil sa Panginoon at sa mahal na Birhen Maria at lalo na kay Saint Paul na gagawin niya lahat para protektahan niya ako. Di ba? So remember this, kahit bilang ako sa Kristan at naniniwala ako ng aking puso at ang aking isip ay ipaglalaban ko pa rin hanggang ngayon. So huwag niyo kalimutan, ipagdasal niyo ako, ipanalangin niyo ako na pagpapatuloy ako sa aking pagiging journey sa aking sakristan. Naway sana maging masaya ang aking buhay sa panibago kong kabanata. Maraming salamat at mag-iingat po.